Isang mapagpalang umaga po uli sa lahat. Mayroon po tayong mga edad ko, alay ko envelope sa gilid ng mga upuan na pwede po nating gamitin sa ating pag-aalay. Mangyari ay kunin lang po ang envelope ng buwan ng inyong kapanganakan at iaalay po ito mamaya pagkatapos po ng communion. Maraming salamat po. Ngayon po ang huling araw ng ating Misa de Gallo at ang ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang tema ng ating pagdiriwang ay buksan ang ating puso. Ang mga pagbasa ngayon ay nag-aanyaya sa ating magnilay sa presensya ng Diyos na tunay ngang nakakapagpasigla. Iyo'y di tulad ng isang espiya o ng isang hukom na nakakapagpabagabag o ikinakatakot. Sa halip, ang pamamalagi ng Diyos sa ating piling ay bukal ng ating kaligtasan, isang kaloob na nakakapagpabago sa ating mga buhay, nakapagdudulot ng pag-asa at kapayapaan. Ngunit kung nais nating malasap ang lahat nitong dulot na kabutihan, dapat tayong tumugon ng marapat sa Diyos. Ito'y sa pagbubukas ng ating mga puso sa Kanya ng buong pasasalamat at pananabik, tulad ng halimbawa ni Mariang Kabanal-Banalan na nagpahayag ng kanyang lubos na kahandaan sumunod sa anumang nais ng Diyos. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. Panginoong Hesukristo, dinadalangin namin na magkaroon kami ng pananaw na gaya ng sa mga pastol na hindi nag-alinlangan sa mabuting balita na ipinahayag sa kanila ng isang anghel. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na manampalataya sa iyong salita at magtiwala sa iyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Amen. Sa pasimula ng banal na pagdiriwang na ito, buong pananalig nating hilingin ang kapatawaran sa lahat nating mga pagkukulang upang matanggap natin si Jesus ng may malinis na kalooban. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ng mga Israelitang ang Mesiyas ay magbubuhat sa angkan ni Haring David. Ang gayong paniwala ay batay sa pangako ng Panginoon kay David na ipagtatayo niya siya ng sambahayan, isang dinastiya na walang hanggan. Pakinggan natin ang salaysay ng gayong pangako. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel.
Kasama mo ako saan mang dako, at sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanyang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang halaw na ito, buhat sa liham sa mga taga-Roma, ay isang banal na awit ng pagbubunyi sa Diyos, lalo na dahil sa Ebanghelyong ipinahayag sa lahat ng hentil. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesu Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalilihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri, magpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki na buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento at ika-9 ng ating Misa Aguinaldo. Ang ating narinig na ebanghelyo ay binasa lamang po natin nung isang araw. Tama po. Nung isang araw po, nung nakaraan. Hindi po kahapon, nung isang araw. At marahil ako rin po yung nagmisa noon sa pagkakaalam ko. Kailan ba yun, Sister Linley? Tulog pa. Gayon pa man,
Kung babalikan po natin yung kasaysayan ng ating buhay pananampalataya, yung kasaysayan ng kaligtasan ng sangkatauhan, maaari po nating sabihin na ang tao, ang sangkatauhan ay laging mayroong puwang sa puso ng Diyos. Kaya nga po, sa umpisa pa lamang, kung naging tapat ang ating mga unang magulang, isa sanang magandang kinabukasan ang naihanda ni Adan at Eva para sa kanilang sarili at sa kanilang mga magiging salinlahi. Sayang at sa halip na pananalig sa Diyos, katapatan sa Diyos, sila'y nag-alinlangan at nagduda. Gayunpaman, tumanggi man sa pakikipagtulungan sina Adan at Eva, hindi man sila naging tapat sa Diyos. Sila may nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Sa banal na plano ng Diyos sa simula, hindi pa rin nagbago ang pagmamahal ng ating amang may likha. Sa loob ng maraming taon, simula kina Adan at Eva, gaya ng mga unang magulang, marami ang nagpatangay sa kanilang mga ambisyon, pagmamataas, pagkamakasarili, kasakiman, sa halip na tanggapin ang panawagan ng Diyos sa kanila. Sa halip na tanggapin ang awa at habag at magtiwala sa Diyos. Sa halip na makipagtulungan para sa ganap na ikaliligaya ng lahat, mas pinanatili ang pagiging mapagtiwala sa nilikha. Katulad ni Haring Akas, bagamat tagapaghatid ng pangako kay David, siya'y umasa sa kanyang mga kaanib sa halip na sa salita ng Diyos. Kung sa bagay may ilan din namang gaya ni na Abraham at Moises na nagtiwala sa Diyos at tumugon sa kanyang panawagan. Sa kanilang buhay, nagkaroon din ng pagdududa, pag-aalinlangan at hindi pagtiwala sa Diyos. Tanging kay Mariang taga Nazaret, nakatagpo ang Diyos ng ganap na pananalig. Walang alinlangan sa pakikiayon sa kanyang kalooban at lubos na pakikipagtulungan sa banal na plano ng kaligtasan. Sa kanya nga at sa pamamagitan ni Maria, nagbago ang lahat at ang pakikitungo ng sangkatauhan sa may likha. Ang dating pag-aalinlangan ay naging pananalig at pagpapakumbaba. Ang dating pagtanggi ay naging buong pusong pagtanggap at pagyakap sa salita ng Diyos. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, nakatagpo ang Diyos ng pusong ganap at bukas sa Kanya. Naging malaya ang Diyos para maisagawa niya ang maraming kamanghamanghang mga bagay para sa sangkatauhan. Mga bagay na kamanghamangha upang pasimulan niya ang pinakamahalagang bahagi ng plano ng kaligtasan, ang pagkakatawang tao ng kanyang anak. Pagkatapos na kung ilang pag-aatubili, pagtatatwa, pagtatanggi, pagdududa, kawalan ng tiwala, isang simpleng kalooban ang tumugon sa dakilang pagiging bukas, palad ng Diyos. Ibinigay niya ang lahat na kaya niyang ibigay
ng walang pagtatanggi, walang kondisyon o pagsisisi. Ang tanging tugon ni Maria, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Mga kapatid, sa pananampalataya, may mensahe sa ating lahat ang ipinakitang ugali at asal ni Maria. Tayo man ay may dapat gampanan sa planong pagkaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Bagamat di man tayo karapat-dapat, di man tayo katangi-tangi, gaya ng ating mahal na Inang Maria, ang ating papel ay mahalaga rin. Una muna, para sa atin at para sa mga katulad na malalapit at umaasa sa Kanya. Ang pagpapala ng Diyos sa atin sa panahon ng Adbyento, sa paghahanda sa Kapaskuhan, ito ay alinsunod sa ating pagtugon sa paanyaya at panawagan ng Diyos. Kung tutularan natin ang halimbawa ni Maria, malaki ang mangyayari sa atin at sa ating mga kasama. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa huling araw na ating Misa Aguinaldo, naisip mo na bang mayroon ding plano ang Diyos para sa iyo, hindi lamang sa ating mahal na Inang Maria? Kung naisip mo ang plano ng Diyos, maliwanag mo bang nakikita ang plano ng Diyos para sa iyo? At sa bandang huli, gaano ka ba kahanda na makipagkaisa, makipagtulungan sa Diyos upang may sakatuparan ang Kanyang plano para sa iyo, para sa iyong pamilya, at para sa sangkatauhan? Katulad ni Maria, tayo rin ay mga alipin ng Panginoon. Hayaan nating mangyari ang lahat ng mensahe na nagmumula sa Kanya. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni Maria ang bukas palad na lingkod ng Diyos. Pagtuunan natin ang kalooban ng Diyos at hilingin sa Kanya ang biyayang kinakailangan natin. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway higit na pahalagahan ng simbahan at kanyang mga pinuno ang pagtatayo ng matatatag na pamayanan ng pananampalataya at paggawa. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway alalahanin ng lahat ng pinunong pambayan na mauuwi sa wala ang kanilang mga balakin, kung hindi rin lamang ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway pahalagahan ng mga naghahanda sa Pasko ang kanilang mga pangangailangang espiritual nang higit sa mga pangangailangang material. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway ang lahat ng di pa sumasampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas
ay magbukas na ng kanilang mga puso sa pahayag ng salita ng Diyos, nang ito'y magbunga sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway gugulin natin ang araw na ito ng pamaskong nobena, nang may disposisyong tulad ng kay Mariang Kabanal-Banalan, nang hinihintay niya ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa mga taong may pisikal na kapansanan, maging tampulan nawa sila ng atensyon at kalinga ng pamayanang makadiyos. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Tierra Verde 1 at 2, naway mapuno ang ating mga pagtitipon ng pasasalamat, pagkabukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilya sa ating bukluran, nawa ang diwa ng Adbyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating pansariling kahilingan at ang mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Diyos ng katapatan, tulutan nawa ang aming kilos at asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo at maging saksi kami ni Jesus na tanging tagapagligtas ng sanlibutan na nabubuhay at tagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Berheng Maria upang magdalang tao at magsilang ng iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Berhen Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alalahanin mo, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami iatya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa ilang paalala. Una, paalala lang po sa schedule ng misa bukas, December 25, Lunes. Wala pong misa sa alas 6 ng umaga, 6 a.m. Ang misa sa araw ng Pasko ay 8 a.m., 10 a.m. at 5 p.m. Ikalawa, bago ang misa sa Besperas ng Pasko, mamaya, ang PYM ay magkakaroon ng pagsasadula ng panunuluyan sa pamamagitan ng pag-awit. Ito po ay gaganapin sa labas ng simbahan alas 7 ng gabi, 7 p.m. Ang lahat po ay inaanyayahang manood. Ikatlo, magpapatuloy po ng caroling ang ating mga religious congregations sa ating parish grounds pagkatapos ng misa ngayong umaga. Ang malilikom po na donation ay ipantutulong sa ating mga vocation ministry programs at pondo pantulong sa mga nagkakasakit at retired priest ng ating diocese. Ika-4, narito po ang update para sa ating mga Christmas programs. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating Bundle of Joy project. Handa na po ang mga Noche Buena packs na i-distribute mamaya sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Tuloy-tuloy pa rin po ang Christmas Giving Tree and Christmas Balls project bilang tulong sa ating feeding program. Para naman po sa Gift for an Angel, maaari na rin pong dalhin ang inyong mga regalo at iabot sa mga parish young catechists sa tabi ng ating giant Christmas tree. Ang distribution of gifts ay magaganap sa December 28, kasabay ng ating Children's Christmas Party. Panghuli, update naman po sa Edad Ko, Alay Ko. Tayo po ay nakalikom na ng halagang 311,587.75. Ang mga nangungunang buwan sa kasalukuyan ay ang buwan ng Abril at Disyembre. At ngayon, pwede na po nating ihulog ang ating mga brown envelopes para po sa Edad Ko, Alay Ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naali ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.